Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinunyag ng Department of Justice na umaabot sa mahigit 200 ang mga iligal na kumpanya ng Pogo sa bansa. Kumakatawan po yan sa umaabot na nasa 40,000 manggagawa na iligal ang pananatili rito. Kaya ang DOJ nakipag-ugnayan na sa Chinese ambassador para agad silang maipa-deport. At nakatutok si Mav Gonzalez. Libo-libong Chinese Pogo workers daw ang maaaring iligal na nananatili sa bansa, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2023 proposed budget ng Department of Justice kanina. We received the list of illegal POGOs. These POGOs were previously licensed, but they did not continue with their licenses, and they stopped paying their dues to PAGCOR. And this totals 216 companies, Your Honor. And with 200 persons per company, that would amount to close to 40,000 people who may be staying in the country illegally because of they're working for a POGO that's not anymore licensed. Kaya makikipag-usap daw si Remulla sa Chinese ambassador ngayong araw para ma-deport na ang illegal Pogo workers. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 100 illegal Pogo workers na raw ang kanilang na-deport. Wala na raw dumarating na Chinese nationals para sa Pogo ngayon at hindi na rin sila nagbibigay ng work visa sa nagsasabing Pogo employees na walang kumpirmadong lisensya mula sa PAGCOR. Noon, iniisyuhan lang ng visa upon arrival sa airport ang Pogo workers. Na-issuehan ng visa upon arrival dati. Ano yun? Pag you revoke that or that's valid until it's revoked? A visa upon arrival is valid only for 30 days. I see. It's not Okay. extendable, it's not convertible. Supposed to be the foreign national issued a visa upon arrival should leave the country. Tanong naman ni Senador Win Gatchalian, nare-record ba lahat ng pumapasok na Chinese sa bansa para magtrabaho sa Pogos? In the law that we approve, kukolekta ho tayo ng 25% withholding tax. Because in the past, the Pogo workers were not paying a single centavo. No? So now we raised it, but we're not, in effect, collecting it because we don't know who are working in Pogo or who are working in other businesses. Sagot ng BI, may tax identification number ang work visa ng Pogo workers para madali silang matrack ng Bureau of Internal Revenue. Yun nga lang, Lately, we have been confronted with the issues of several workers which have already expired visas or they have already transferred to another employers or Pogo companies. sa Webes diringgin ng Senado ang mga benepisyo at perwisyong dulot ng Pogos. Pero ngayon pa lang, nanawagan na ang Senate Minority Bloc na palayasin na lahat ng Pogo sa Pilipinas. Dahil rin sa Pogo, nagkaroon ng mas malalim at malawak ng korupsyon sa Bureau of Immigration kung saan naibunyag ng komitiko ang Pastilla Scam at naging vulnerable ang ating mga borders. Bukod pa dito, bilyon-bilyon na nga ang utang nilang buwis, sabit pa sila sa napakaraming krimen. Sa halagang 5 billion pesos, do you want to suffer reputational damage na ang Pilipinas pugad ng mga sindikato at mga gangster, dayuhan pa? Number 2, do you want a breakdown in law and order? Number 3, maghihintay pa ba tayo na tumapang yung mga yan, lumakas ang loob, Pilipino na ang bibiktimahin? Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa panliligaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante sa Amerika para mamuhunan sa Pilipinas, ibinida niya ang mga manggagawang Pilipino na anyay greatest asset ng Pilipinas. Muli rin idiniin doon ng Pangulo ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Nakatutok, live, si Ivan Mayrina. Yes, Mel, sa ikalawang araw niya rito ay nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga investor para hikayatin silang mamuhunan dito sa bansa.
Naging malinaw din ang pahayag ng Pangulo sa estado at direksyon na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Naganap yan alas 4 ng hapon itong Lunes sa pagtatapos ng trading day sa New York Stock Exchange. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpatunog ng closing bell. Tradisyon na roon na sa tuwing may espesyal na bisita, siya magpapatunog ng bell sa trading floor. Sa labas ng New York Stock Exchange Building, maging sa mga electronic billboards sa trading floor, watawat ng Pilipinas ang makikita. Nauna riyan nakipagpulong ang Pangulo sa energy industry companies na NuScale Power at Waste Fuel at ang global aerospace company na Boeing, kasama ang ilang industry leaders sa bansa. Sunod namang humarap ang Pangulo sa New York Stock Exchange Economic Forum. Bukod sa mga membro ng kanyang gabinete, dumalo rin ang business leader sa Pilipinas sa pangunguna ng chairman ng Private Sector Advisory Council ng Pangulo na si Sabin Aboitiz. Siniguro niya sa US-based investors na malaki ang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at hinikayat niya mga ito na magnegosyo sa bansa. In our corner of the world, the Philippines remains one of Asia's fastest growing economies. With the dawn of a new era of digital progress, the Philippines is ripe for investment. Ipinresenta naman ng Pangulo ang pangkalahatang estado ng ekonomiya ng bansa at mga plano ng kanyang administrasyon para patibayin pa ito. May mga hakbang din daw para mapalawag ang ekonomiya at pagnenegosyo, tulad ng mga ipinasang batas para sa mas mababang corporate income tax at 100% foreign ownership sa mga kumpanya sa telekomunikasyon, shipping at iba pa. Tanong sa kanya ni John Tuttle, Vice Chairman ng New York Stock Exchange, kung anong nakikita niya magiging estado at relasyon ng Pilipinas at Amerika sa kanyang administrasyon. It is very clear to me in my vision for the way that the country will move forward that I cannot see the Philippines in the future without having the United States as a partner. Muli niyang idiniin ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika nang hingan siya ng mensahe para sa mga investor kaugnay sa pamumuhunan sa Pilipinas. When I'm asked why do you have such a bright view of the future, and my answer is always that there are 110 million Filipinos that are working towards the same goal. And that I still believe is our workforce is still our greatest asset. But the young people in the Philippines also, I suppose there is a form of institutional memory. And we still look to the United States as our partners. The reason that we have done that is that for the most part, we can say that the United States has not failed us. Nag-Facebook Live naman si Press Secretary Trixie Cruz Angeles para iulat ang mga naging aktibidad ng Pangulo at ang kinalabasan ng kanyang mga pulong. Ang nakikita natin ay very optimistic at very positive ang mga kausap ng ating Pangulo. So far, he has proven to be one of the best salesmen and in fact, of late, the best salesman for the Philippines. Natanong siya kung sino nang papalit sa nagbitiw na si Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary. Meron po mga kinoconsider na mga pangalan sa ngayon pero wala pa pong lumalabas na appointment. Samantala, Mel, mamaya, pasado alas 3 ng hapon dito sa New York, pasado alas 3 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, magtatalumpati na si Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly at masusundan naman yan ang pulong nila ni UN Secretary General Antonio Guterres kung saan inaasahan pag-uusapan nila ang pagtutulungan sa larangan ng food security, agriculture, renewable energy at climate change. Mel? Taantabayan na namin ang mga ulat na mga yan mula sa iyo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng pag-ulang dala ng habagat. At dahil sa masamang panahon, ilang klase rin ang sinuspinde. At dyan po tumutok si Oscar Oida. Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila kaninang umaga, nagkaroon ng bahagyang pagbaha sa iba't ibang lugar. Tulad ng Rizal Avenue, kanto ng Remigio Street hanggang Bambang. Ganon din sa may Recto hanggang Doroteo Jose sa Maynila. Gutter deep ang baha sa may POEA at Nia Road, pati sa Araneta Avenue at Quezon Avenue. Mabilis din naman daw itong humupa nang tumila ang ulan. Year-round ang paglilinis po namin ng ating mga estero at ng pagdidiklag ng ating mga drainages. Yung ano po natin, yung mga pumping stations po natin, 72 na po ang total niyan, patuloy po nating mini-maintain. Sa pangambang magpapatuloy ang malakas na pag-ulan sa buong maghapon,
Maraming paaralan ang nagsuspindi ng panghapon na klase. Yung iba namang nakapasok na nung umaga, pinauwi ng alas 12 ng tanghali. Walang pasok! Tulad rito sa Malinta Elementary School sa Valenzuela, kung saan inabutan namin ang ilang magulang na nag-aabang sa kanilang mga anak. Dapat sana maaga ba? Madaling araw pa lang, nag-abuso na ng kasi kawawa. Dadaanan pa namin, sir, baha. Okay lang po yun. Para at nakabante ka na nasa bahay na yung bata. Kasi grade 1 lang eh. Malayo kami, sir. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang umiiral sa bansa at nagpaulan ng malakas kaninang umaga. Nagdulot ito ng isolated rain showers at thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Patuloy pong umantabay sa mga updates na pinapalabas ng Pag-asa sa aming social media accounts sa Facebook at Twitter at sa aming website. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bistado ang mahigit 1,000 kilo ng botsa, hot meat at mishandled na mga karne sa ilang pamilihan sa Tarlac. Ipinagbabawal ang pagbibenta at pagkain niyan dahil posibleng makasama sa kalusugan ng tao. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Nakatiwangwang lang ang mga karne sa ilang pamilihan sa Tarlac City nang abutan ng mga tauhan ng City Veterinary Office at Public Order and Safety Office. Bukod sa mga mishandled na karne, may nabisto pang mga double dead o botcha at hot meat o yung mga hindi umano dumaan sa slaughterhouse at walang meat inspection certificate ang mga meat trader. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1,400 kilos na mga karne ang nakumpiska nila sa 4 na araw na operasyon. Hindi ligtas kainin ang mga mishandled meat, hot meat at double dead meat dahil posibleng makasama sa kalusugan. Tingin ng mga otoridad, posibleng galing daw sa labas ng Tarlac ang mga panindang karne. Pag botcha kasi, kung double dead yan, di ba? So, kung patay yan, definitely, nag-undergo na ng deterioration yung karne. So, yung deterioration na yun, ibig sabihin, may mga bacterial, may bacterial growth na yun. Ayon sa City Veterinary Office, mailang meat trader na nasampahan ng kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Pero ang iba, tumakas daw nang dumating ang operation team. Nakapatong yung mga tindang karne, iniwan na yung mga timbangan at yung mga karne at saka yung mga kutsilyo, guilty sila na botcha yun. Agad na dinispose ng mga otoridad ang mga nakumpiskang karne. Anila, bahagyang operasyon ng mas mahigpit na pagbabantay sa bentahan ng karne, lalo't may mga kaso pa rin ng African swine fever sa labas ng Tarlac. At bilang paghahanda na rin sa inaasahang mataas na demand sa karne ngayong bare months. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Lehitimong trabaho abroad ang alok ng Department of Migrant Workers sa mga biktima ng illegal recruitment na nais pa rin makipagsapalaran abroad. Bukod sa trabaho, may alok din silang legal assistance sa mga aplikante. At yan po ang tinutukan ni Lay Alves. Taong 2012 nang unang sumubok si Roses na magtrabaho abroad, namasukan siya bilang domestic helper sa Qatar. Pero ang dinatnan niyang employer doon, hindi na nga raw siya pinakakain ng maayos, hindi pa siya sinusweldohan. Kaya si Roses naglakas loob na tumakas. 4 months ako hindi sinasahuran na po ng amo kong Egyptian. Gumawa na lang po ako ng paraan para makauwi. Nakulong po ako. 5 araw lang po kasi runaway lang naman. Huli na mapagtanto ni Roses na illegal recruiter ang nagpadala sa kanya sa Qatar. Hindi niya ako tinulungan sa lahat ng oras na pangangailangan kung ako ay nabiktima ng isang employer. Ang mga katulad ni Roses ang naistulungan ng job fair na idinaos ng Department of Migrant Workers na nilahukan ng licensed recruitment agencies. Karamihan sa mga aplikante, biktima ng large-scale illegal recruiter sa Davao City na nahuli na pinagsamang puwersa ng PNP, LGU at DMW. Mahigit 700 applications ang kanilang natanggap para sa mga trabahong karpentero, housekeepers, kitchen and restaurant workers at hairdressers sa New Zealand, Qatar, Saudi Arabia at Japan. Bukod sa trabaho, may alok ding legal assistance sa mga aplikante. Yung pagsampa ng kaso ng illegal recruitment, yun din pagbawi ng mga anumang binayad sa recruitment agency, tumutulong tayo sa larangan na yan.
Ayon sa Department of Migrant Workers, naglipa na pa rin ang mga illegal recruiter na nananamantala sa mga gustong maghanap buhay sa ibang bansa. Kaya para matiyak na lehitimo ang employment abroad, dapat daw dumaan sa POEA DMW at siguraduhing may work visa. Plano ng Department of Migrant Workers na regular nang magdaos ng mga job fair para mas maraming matulungan ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Huwag kakagat sa modus ng libreng plane ticket. At minsan pa, bibigyan ka ng pocket money, kaunting halaga ng perang matatanggap mo, magdudusa ka bilang biktima ng illegal recruiter at human trafficker sa ibang bansa. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ng kampo ng modelong si Denise Cornejo ang pagkakadetini ni Vong Navarro sa NBI. Gayong sa Taguig City Jail daw dapat siya nakakulong. Ang kampo naman ng aktor, naghahandang maghain ng petition for bail kahit walang piyansa para sa kinakaharap niyang kasong rape. Narito ang pagtutok ni Salima Refran. Hinatid ng kanyang asawa at ina papasok ng NBI Detention Facility sa Maynila ang aktor na si Vong Navarro kaninang umaga para ito sa kasong rape ng modelong si Denise Cornejo. Sa parehong kulungan rin napiit noon sina Cedric Lee at iba pang akusado sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Navarro. Wala pang commitment order mula korte pero naibigay na sa Taguig RTC Branch 69 ang return of warrant ng NBI. To be honest, hindi namin inakalang ganong kabilis yung pag-issue ng warrant of arrest dahil meron kaming at least 3 motions before the Honorable Court. Ang kampo ni Cornejo, kinagulat rin daw ang paglabas kahapon ng 2 warrant of arrest para kay Navarro. She feels vindicated. Sabi nga niya, well, she has always been confident that in the end, the truth will prevail. Pero ngayon pa lang, kwestiyon ang pagkakadetini ni Navarro sa NBI. Ang batas po ang dapat sundin at nakalagay po sa batas ang procedure po dyan, ang isa pong taong naaresto para sa kaso as na ito po ay dilitisin sa lungsod ng Taguig ay dapat po nakapiit sa Taguig City Jail. And po ang batas, ang pwede lamang po i-detain sa NBI yung mga arestado in flagrante delicto, ibig sabihin po in the act or iniimbestigahan ng NBI. Rerespetuhin naman ang kampo ni Navarro kung saan idedetine ang aktor. Wala pang hawak na resolusyon mula sa korte ang kampo ni Navarro kung ano ang naging basehan ng paglalabas ng warrant of arrest. Pero naghahanda na raw sila na maghain ng petition for bail kahit non-bailable o walang piyansa ang kasong rape. Hindi lang sufisyente na may kasong rape against Mr. Vong Navarro, dapat magkakaroon, pag humingi kami ng bail, obligado ang prosecution to show na malakas yung ebidensya. Hindi lang kahit anong level ng ebidensya, there should be strong evidence. Bukod sa commitment order, hinihintay rin ang schedule ni Navarro para sa kanyang arraignment. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Aprobado na po ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Attorney Bienvenido Laguesma bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa kanyang confirmation hearing, sinabi ni Laguesma na suportado niya ang pagsusulong ng kapakanan ng mga nagtatrabaho sa gig economy, gaya ng mga freelancer at online trader. Kaugnay naman sa work from home at alternative workplace arrangements, ani Laguesma, posibleng ito na ang new normal kaya tinatrabaho ng ahensya ngayon ang pagkakaroon ng regulatory framework para rito. Suportado rin ni Laguesma ang pagkakaroon ng mga union at dapat din daw manatili ang mga regional wage board. Dati nang nagsilbi si Laguesma bilang Labor Secretary sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Konting higpit pa po sa sinturon dahil ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, sa Nobyembre pa mararamdaman ang posibleng pagbaba ng presyo ng asukal. Bukod daw kasi sa mga sugar order na nilagdaan ng Pangulo, kabilang ang pag-aangkat ng asukal, sabi ng SRA. Magpapatuloy na rin ang operasyon ng halos lahat ng mga malalaking gilingan sa Negros. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Nakapagbenta na ng 70 pesos kada kilo ng puting asukal ang ilang supermarket operators nitong Agosto. Pero nananatiling mataas ang presyo sa mga palengke. Ngayong araw, 100 pesos o higit pa ang bentahan sa ilang pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, pinakamataas ngayong araw sa Marikina Public Market kung saan umabot sa 106 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Sa pwesto ni Aling Rose sa Mega Q Mart sa Quezon City, ilang linggo lang raw bumaba ang presyo. Pero ngayon, balik na naman daw sa 100 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Nung isang linggo, nakakabili pa kami ng mababa. Ngayon, tumataas na uli. Sa puti ho, 96 na po ang puhunan, kaya 100 po ang bentahan. Dahil dyan ang mamimiling si Aling Bebian, di na raw muna gumagamit ng puting asukal sa mga paninda niyang palamig at banana Q. Sa sobrang taas, hindi na po ako gumamit ng puti. Kasi po yung wash sugar naman po, parang puting asukal naman. Ayon sa Planters representative ng Sugar Board, noong nakaraang milling season, 38 hanggang 46 pesos lang ang mill gate price ng raw sugar. Pero sa simula ng paggiling ngayon, 60 pesos kada kilo na ang mill gate price. Dagdag na 10 hanggang 12 pesos daw kung ipoproseso ito para maging refined o puting asukal. Paliwanag ng miller's representative, mataas kasi ang production cost ngayon. The refined sugar would be dependent on the input cost. Okay, so ang number one talaga doon is yung sa yung sa fuel natin. By November, all the refineries in the country will be operating in full speed, so we can really have enough refined sugar for the need of the industrial at saka direct consumers. Once everybody mills in Negros already, basically because 60+% of the production comes from Negros, the prices will surely stabilize. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, 95 pesos kada kilo ang prevailing price ng puting asukal sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pero ayon sa Sugar Regulatory Administration, bababa na rin ang presyo pagsapit ng Nobyembre. Full operation na raw kasi ang halos lahat ng mga malalaking gilingan sa Negros kung saan nagmumula ang 60% ng supply ng asukal sa bansa. Makatutulong rin daw sa pagbaba ng presyo ang pagpasok ng 150,000 metric tons ng puting asukal na makakarating na sa bansa sa Nobyembre. It will stabilize and it will go a little lower by that when all the mills and refineries are in full operation. Hopefully, if it continues, the trend continues, we will have more sugar than what we estimated. 70 to 80 is a good price. Sa ngayon, mahigit 134,000 metric tons ang supply ng raw sugar sa bansa. Mahigit 143,000 metric tons naman ang refined sugar. Samantala, sa mga nakumpiskang asukal ng Bureau of Customs, sa mga magkakasunod na operasyon nitong Agosto, 51,000 bags na lang ang iniimbestigahan pa. For some that are already completed their papers, that the sugar is above board and complete with we already certified, and Customs I think has already started to get them in the market. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. May panibagong all-time low sa palitan po ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara sa 57 pesos at 48 centavos ang halaga ng bawat isang US dollar ngayong araw. Mas mababa ito sa nakaraang record na 57 pesos and 43 centavos noong September 16. Mga bata at senior citizen na hindi bihasa sa social media ang karaniwang biktima ng mga text scam. Ayon po yan sa isang eksperto. May mga sindikato na raw na iniimbestigahan ng gobyerno para masawata ang mga ganitong panloloko. Narito ang sanib puwersang pagtutok ni Dano Tingkungko at Victoria Tulan. 6 na sindikato na raw ang iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na posibleng nasa likod ng mga text scam. Sinabi yan ng CICC sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance. May impormasyon daw na nakuha si Poe na ibinenta umano sa mga kasino ang detalye ng publiko mula sa contact tracing app na Stay Safe. Pinabulaanan ito ng dating CEO ng kumpanyang gumawa ng app. Naibigay na po namin po yung full access sa DILG. So basically po hindi na po kami yung nag-handle doon. Pero in terms of managing that po, in fact, ang request ko nga po sana, Madam Chair, baka po makatulong po ang DICT ulit po doon.
Kasi po, in terms of control at ownership po ng data po at system ay wala na po sa private, nasa DILG na po. Hinihingan namin ng pahayag ang DILG. Sa mga makatatanggap ng text scam, maaring mag-report sa National Telecommunications Commission o NTC hotline na 926-7722. Tanong ni Po, pwede daw bang iklian ang numero para mas madaling tandaan? Yes, sure. We're already coordinating for 1682, Your Honor po. Ano? 1682. 1682. Opo, pero hindi pa po natapos po ng coordination with the telcos. Ang hina mo naman sa telco? Kasi po we're making sure po na okay po siya and nag-work, so we have to test it. But in the meantime po, we issued already press releases and information drive po for the email po. Pinag-usapan din sa pagdinig ang posibilidad ng cyber attack sa bansa. Natakot daw tungkol dito si Senador Raffy Tulfo, lalo nang sabihin ng CICC at DICT na vulnerable ang Pilipinas. Para palakasin ang cybersecurity ng bansa, bumuo ang CICC ng grupo ng mga eksperto na nakikipagtulungan sa isang US-based company para sanayin ang mga kawani ng gobyerno tungkol sa cybersecurity. Ang DICT naman, may tools at hardware daw para makakalap ng impormasyon tungkol sa cyber threats. Pag ginawa to, kaya po nilang gibain, sirain, i-stop yung mga operation natin sa power grid, other public utilities, hospital services, government offices, kasama na dyan po yung social services, even military installations. Ako nga po ay magsasuggest pa na bigyan kayo ng maayos na budget. Taasan pa yung budget ninyo. Ayos, kailangan. Okay? Yun po ang gusto ko rito na para maproteksyonan po yung ating cyberspace against cyber attack. Ayon sa tech expert at editor na si Art Samaniego, karaniwan daw na bibiktima ng online scam sa mga bata at senior citizens na hindi bihasa sa internet at social media. At karaniwang madaling naniniwala sa sinasabi ng kausap. Kasi because of the pandemic, napilitan lahat na mag-online thing without knowing that it's really dangerous. So kids were left playing online games, not knowing that these kids are being targeted by scammers. Ang mga bata ngayon, meron na palang nagpapadala sa kanila ng mga load sa games, yung mga virtual money. In exchange, humihingi ng pictures, hinihingi ang address nila. Payo ni Samaniego, wag na wag mag-click ng kahit anong link na ipinadala sa online private message o text. Gumamit ng two-factor authentication lalo sa email at social media accounts, kung saan bukod sa password, kailangan din ng one-time password o OTP na ipapadala sa registered mobile number o sa email. Kung may mga sensitibong transaksyon o ipapadalang confidential information, wag daw gumamit ng public wifi tulad ng sa mga kapihan at airport. There's something called an evil twin. Ang evil twin is that when you connect to the access point, pag connect mo, kala mo safe na yon. Kukopyahin ng mga scammer o ng mga hacker yung access point, at ang transaction nila, mababasa mo. At huwag mag-overshare sa social media tulad ng paglalahad ng pribadong impormasyon tulad ng address at phone number. Dano Tingkong. Victoria Tulad, nakatutok 24 oras. Samantala, matapos gawing voluntaryo na lang ang pagfe-face mask sa labas, tatalakay na rin daw ng COVID-19 Interagency Task Force ang posibleng pagluluwag sa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Pagtitiyak naman ng Department of Health, sisiguruhin muna nilang ligtas ito sa publiko bago ipatupad. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinag-aaralan na ng mga eksperto ng Pilipinas kung pwede bang mapaluwag ang requirement sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Based on the directives of the President na sabi niya, mas magkapagbukas pa tayo further ng mga sectors at mas maluwagan natin ang ating mga restrictions sa border. Pag-uusapan ito lahat sa IATF. Sa kasalukuyang alituntunin ng Pilipinas, hindi tinatanggap papasok ng bansa ang mga adult na dayuhang hindi pa fully vaccinated sa COVID-19. Pwede ang mga hindi pa fully vaccinated na batang edad 12 pababa, pero kailangan may kasamang fully vaccinated na magulang o guardian. Sa mga fully vaccinated na banyaga naman, may mga iba pang requisitos tulad ng pagpapakita ng proof of vaccination at pag-fill up ng form sa One Health Pass. Hindi na pinapag-quarantine ang mga dayuhan na may COVID vaccine at booster.
Pero yung walang booster, kailangan makapagpakita ng negative RT-PCR test result para makaiwas sa quarantine pagpasok ng Pilipinas. The DOH is aligned with the directives of the President, but we just need to ensure that it is going to be safe for our population when we do these relaxations. Sa pinakahuling datos ng DOH, nagpapatuloy ang pagtaas ng COVID cases sa Metro Manila. Ayon sa DOH, bahagya lamang ang pagtaas ng COVID cases sa NCR Plus o Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Hindi raw masasabi sa ngayon kung may kaugnayan ito sa pagluwag ng polisiya sa pagsusuot ng mask. Ang Luzon at Mindanao, nagpapakita naman daw ng palatandaang hindi na pataas ang trend dito. Pababa naman daw ang cases sa Visayas. May pagbagal din daw sa ICU cases at severe and critical COVID cases sa mga ospital sa NCR. 814 cases ng Omicron subvariants ang naitala ng DOH mula sa kanilang sequencing result mula September 16 hanggang 19. Dito, BA.5 Omicron subvariant ang pinakamarami. Base sa COVID situation sa Pilipinas at ibang bansa, hindi sang-ayon si Vergere sa pahayag ni US President Joe Biden na tapos na umano ang pandemya. We do not agree that the pandemic is already over. The pandemic cannot be over if there are still this number of deaths happening all over the globe, iba't ibang bansa. We cannot say that the pandemic is over if we can still see transmission happening between and among countries. Nanawagan din si Vergere sa lahat na patuloy na mag-ingat, lalo na yung mga matatanda at may iba pang karamdaman. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Lusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na layon na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections ng isang taon. Sa botong 264, inaprubahan ng mga kongresista na iusog sa unang Lunes ng December 2023 ang eleksyon, imbis na sa December sana ngayong taon. Ilang taga-minorya naman ang hindi pumabor dahil simula pa raw noong 2018, hindi na napalitan ang mga nakaupong opisyal ng barangay at SK. Hinihintay naman sa ngayon kung aaprubahan din ng Senado ang kanilang bersyon ng panukalang batas. Habang hindi pa yan tuluyang naisa sa batas, tuloy naman daw ang COMELEC sa pag-imprenta ng mga balota bukas. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 96 days na lang ha. Pasko na! Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.